po ay hindi basta-basta po ibinibigay ng kahit kanino. Salamat po, Mr. Sponsor. Sumasang-ayon po ako at palagay ko yun talaga ang mangyayari dahil si Ginoong Senador Marcoleta na po ang magiging chairman ng Committee on Justice at siya po ang tatalakay sa mga citizenship bills. Bago natin umpisahan yung debate na yan, itong si Senator Rodante Marcoleta at itong si Kiko Pangilinan, gusto ho muna natin palakpakan itong si Senator Jinggoy Estrada at itong si Senator Joel Villanueva. Dahil hindi ho sila nagpadala sa pamumulitika ng mga adik sa Malacanang. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, ambush interview ho dito kay Senator Jinggoy Estrada. Kasunod ho nung lumabas na balita kaninang umaga na kung saan talagang hindi ho sila tatantanan ng administrasyon na to. Yung mga taga-majority talagang pauulanan ho ata talaga sila ng kaso nitong bangag administration na to. Ito kasi yung ito yung ito ho yung magiging kabayaran sa pagtayo nila para sa sambayan ng Pilipino. Yun lang ho yun mga kababayan. Ito ho ang kabayaran doon sa ginawa nilang pagboto kay Senator Alan Peter Cayetano at paninindigan na dapat marinig ang saloobin ng sambayan ng Pilipino sa 2020. Kasi pag nagkataon, nagdire-diretso yan. Noelo talaga ang kalalabasan ng sambayan ng Pilipino sa 2028. Pag pinagbigyan, pag pinalusot natin ang gustong mangyari nitong bangag administration na to. Ito ang interview nitong si Senator Jinggoy Estrada. Huwag kang mag-alala sa Jinggoy. Kami dito sa PH Update, marami kang kaasosasyon dito. Huwag kang mag-alala. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. Pagigipit ko sa inyo yung ginagawa ko na to. Ito ito para sa mga Senate reporter. Minsan ang tatalino nyo. Minsan, di ba, madalas pala matatalino kayo. Madalas di pa tinatanong, alam nyo na sagot. Tatanungin nyo ba naman itong nasa majority na kung saan talagang kitang-kita ang panggigipit sa kanila, tatanungin niyo sila, sa tingin niyo ho ba ang dahilan kung bakit kayo pinauulan na ng kaso ngayong mga panahon na to dahil ba siya pag ano niyo ng ganito, ganyan? Sa tingin niyo ba panggigipit ito? Pambihirang yan. Magsialis yan kayo dyan sa Senate. Huwag kayo maging Senate reporter kung yung mga basic na tanong na ganyan. Ba't ba kailangan manggaling pa? Sa bunganga nitong si Senator, itong aming kasosasyon, itong si Senator Jinggoy Estrada, na talagang yung pagigipit na yan, political persecution. Yung ginawa kay Pastor Kibuloy, yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa lukuyang ginagawa ngayon kay Senator Bato de la Rosa, walang kaibahan yan sa ginagawa ngayon sa mga kasama nitong si Senator Alan Cayetano, na pinagtanggol lamang nila ang ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Ang saligang batas. Dahil dito sa mga siraulo na to na gusto nilang kalikutin. Gusto nila Noel. Gusto nilang pababaan. Wala tayong pakialam. Ang bottom line dito, merong pag-uusap. Pinagpaplanuhan. Yun. This is the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in. So be it. Naririnig ka ng sambayan ng Pilipino, Sen Jinggoy, ha? Huwag kang mag-alala. Gusto nila ng labanan na naratibo. Hindi lang naman sila ang pinapanood ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang naman ang naratibo nila ang naririnig ng ating mga kababayan, di ba? O siguro itong clip na to, pagka tinwist ito ng mga nasa mainstream media, hindi paborable sa inyo ang balita sa Jinggoy. Pero dahil tayo dito sa PH Update, reaction video tayo, kung ano sasabihin mo, kung ano ipapahatid mo sa mga manonood dito sa video na to, yun lang maririnig nila. Walang dagdag, walang bawas. Walang walang segue ng mga angkor nila na tila bagang nakatanggap ng maleta. Ano po ang advice ng abogado niyo ngayon, sir? Well, I have to consult my lawyers about it. Nako, Sen Jinggoy. Sir, parang sunod-sunod kayo sa minority na kinakasuhan. Majority. Sa majority na kinakasuhan. Ano siguro? Ayun yung bala manghula. Hindi na nga kailangan manghula ng mga yan, Sen. Ang tatalino ng mga yan, di ba? Minsan di pa sila tinatanong, alam na nila sagot. Pero ngayon, tila bangang nagtatanga-tangahan, nagbubububuhan itong mga Senate reporter na to.
para tanongin itong si Senator Jinggoy Estrada, ano ba motivasyon sa mga kinakaharap niyong kaso ngayon, ba't kayo ginigipit for longest time? Ang dami nang na-involved na pangalan, meron ng Bersamin, meron ng Romualdez. Bakit sa inyo plunder kay Romualdez? Pambihira. Nakwenta talaga itong mga Senate. Politika ba sa tingin mo, sir? Your guess is good. Para dun sa nagtanong kung politika ba yan, kung mayroong matigas-tigas na poste sa likod mo o dingding, ipukpok mo yung ulo mo dyan. Baka sakali matauhan ka. Anak ng tao ka, tatanungin mo si Senator Jinggoy, politika ho kaya ang motibasyon. Kung may yung dingding o poste nasa likod mo, medyo matigas-tigas, ipukpok mo yung ulo mo. Di ba? Hira ho. Anong plano nyo, sir? Anong plano, sir? Papaparlor lang kami ni Sen Jinggoy. Yun lang plano namin. Diba? Trabaho pa rin. Trabaho, siyempre. Pero tingin nyo, ano to, pag-ibig? No comment. No comment. Basta ang No comment lang. sabi na, LG wala akong extension. Nakatulog ang sinasabi nila. Ang first hearing committee, yung binungga ni Bryce Fernandez sa House na meron ako insertion. Wala silang record na ako ay may insertion. Nako, walang record ng insertion. So, dahil dyan, syempre, lilipat tayo dito kay Senator Joel Villanueva. Ano ito? Walang palipitan ng naratibo dito kung ano yung nangyari talaga dyan sa mga investigasyon na yan nung pinanghahawakan pa ni Ping Lacson yung mga komite na yan. Talagang ginipit ho nila, gumawa ho sila ng bala para mahawakan nila yung sa leeg itong mga senador na kagaya nitong si Senator Joel at Senator Jinggoy. Yun ho yun. Oh. Sabi ng ombudsman. Let's go. Sir, tingin nyo pang gigipit po ito, sir? Let's go. Ano yun, yung 2 weeks mafa-finalize na yung plunder charge against dito kay Senator Joel Villanueva. Ano yun? Kumbaga, meron ka pang 2 weeks ha, pag-isipan mo yung mga decision mo sa buhay. Ano yan? Laro yan. Ngayon, kung madalas kayo dito sa PH update, hindi ko na kailangan sabihin. Alam nyo na kung sino yung mga naglalaro na sa administrasyon ni Bangat. Tinawanan na lang ho nitong si Sen Joel Villanueva. Lipat na ho tayo dito kay Senator Senator Rodante Marcoleta. Tatanungin niya na ho yung taga-dilig ng Pichay nitong si Sharon Cuneta na si Kiko Pangilinan. Okay. What is your pleasure, Senator Dante? Madam President, I ask the sponsor if he is willing to take a few questions. We recognize Senator Dante Marcoleta. Willingly, Mr. President, to our interpellations. Kabalen from Pampanga and Tarlac. Salamat po, Madam President. It's still about policy. Magkababayan pala itong si Senator Kiko. Ito talaga totoong magsasaka to Pero yung isa hindi ako believe dyan. Hindi ako naniniwala magsasaka yun si Kiko. Pinangangalandakan niya Ang tawag sa kanya, ang magsasaka sa Senado. Nagdilig lang ng pichay ni Sharon. Magsasaka na agad. Bayan. Madam President, the bill on Benji Boatwright, of course, originated from the House of Representatives based on Article 6, Section 24, it being a private bill. And I believe that the counterpart bill is not different from the wordings of the That is Houses. correct, Mr. President. The authors in the Senate will be the Senate President, Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano, and Senator Bongo, Mr. President. Yes, Madam President, and let's see, Section 1 says that Benji Francois Boatwright is hereby granted Philippine citizenship with all the rights, privileges, and prerogatives, etc., etc. And then on Section 2, Madam President, Mr. Sponsor, the same person shall take the oath of allegiance to the Republic of the Philippines before an officer duly authorized to administer the same.
Madam President, citizenship is one, allegiance is another. How do we exactly measure the allegiance of a prospective person to acquire Philippine citizenship? Is it because we had a chance, for example, to win one game or two in a competition and that's it? What is the policy? Did we have, for example, a study that in several competitions in the past when we had the opportunity of taking as much imports as we can in order to participate in international competitions, and maybe we had some glories, maybe we won some, and maybe we lose some. Is that the only consideration because we wanted to shine on one sport that we love most as Filipinos? Yun po ba yung consideration lang? Kasi po, Madam President, yung allegiance po will take the place of patriotism. One who has the ability to do something more for the Philippines. And as a matter of fact, if that citizenship is granted, he should also be prepared to die for this country. Can we, na-measure po ba natin yun sa kanya? Because it seems to me that it's easy to grant citizenship on the basis of how we plays in basketball. Parang napakanipis po naman ng justification. Pagka ganun po ang ating panuntunan lang. Ganon? Wala man lang 10 taon dapat manatili sa Pilipinas. Wala ganon? O 5 taon man lamang na manatili sa Pilipinas. Diba? Yung dire-diretso ha. O mag-invest siya dito. Walang ganon. Magaling lang mag-shoot ng bola. Citizen ka na. Palakpakan natin. Pambihira naman to. Paano naman po yung talagang gustong-gusto niya maging Pilipino but unfortunately, Madam President, Di marunong mag-shoot ng bola. talaga pong hindi siya masyadong marunong sa basketball. No? Nako, Hindi irritated. natin magagrant yung citizen. Does it matter or doesn't it matter kung halimbawa marunong siyang mag-basketball but here's somebody, another applicant who has demonstrated his love for the Philippines. So saan po ba natin kukwentahin yun, Madam President? Mr. Sponsor. Yes, Mr. President, we agree with the good senator from Tarlac, the gentleman from Tarlac, that mere being able to play for champion and become critical or significant contributions to a champion team should not be the only basis for citizenship, Mr. President. In fact, in many instances in this chamber, we have granted, we have naturalized citizens who are not basketball players. In other words, it's not merely because we want to win championships that we grant citizenship, of course, in this case, to Mr. Boatwright. And in fact, in the hearings, we made sure through our questions, our searching questions to determine his willingness, to embrace Filipino culture, his willingness to settle down in the Philippines was likewise raised. Senator Jinggoy Estrada also asked if he was, did he associate with Filipino citizens or Phil-Ams in the West Coast where he resided, and all that, Mr. President. So it's not merely or simply just because this individual applying for citizenship will bring us medals that is the consideration. In fact, Mr. President, with Mr. Ramos, who is the wrestler, we saw, Mr. President, that he had been offered by no less than the United States Olympic organization with respect to wrestling for him to play and for the U.S. team, but he declined precisely because he said he wants to represent the Philippines, and that's where
yung tinatawag na, and this was on record, yung lukso ng dugo, Mr. President, hinahanap din natin. And so yes, I agree with him. With the good gentleman, the good senator from Tarlac, hindi lang yung dahil tayo ay kailangan maging champion team na kung sino-sino na lamang ang ating kukunin bilang player, naturalized player, Mr. President. Yan, sinasabi ko. I fully agree with his. Buti na lang merong Rodante Marcoleta na nagtanong ng mga ganyang klaseng higa nga dito kay Kiko Machin, di ba? Yan ang mga kalibre ng mga senador namin. Di ba? Hindi maaari yan siya. Hindi ka tatagos, boy. Oy, Kiko, di ka tatagos sa senador namin. Langya ka. His definition and his distinction between I-expect mo naman na wala nang ginagawa. Wala, gigigil lang ako. Ano ba? Nagdadabog na eh. Ayaw nga! allegiance and Dadabog citizenship, eh. Mr. President. Thank you, Madam President. Thank you for that answer. I am belaboring this, Madam President, because yung pong mga ibang naging Filipino citizen kahit hindi basketball players, ang alam ko po, when I was still in the House of Representatives, we were diligently examining the applicant kung gaano po yung kakayahan niya para embrace po yung kultura natin. Ang katotohanan nga po, nagpakita silang lahat ng mga manifestasyon at saka ng mga ebidensya, how they carried themselves, how they embrace Filipino culture. Kung ano po ba yung nagawa nila extraordinarily para sa bansa. There were special circumstances, Madam President. Kaya in most cases, ay talagang pinayagan namin. Pero pagka yung maliwanag na maliwanag, isang bagay lang po ang kaya niyang gawin ay yung humawak siya ng isang bagay na bilog, yung bola lang, at sasabihin niya sa atin na kaya ko po kayong tulungan na makakuha ng ilang medalya. Parang napaka simplistic naman po. Sana meron pa pong iba sanang mga pamantayan na magagamit natin. Kasi po si Mr. Ramos, ang kaibahan na niya ay ang mga magulang niya Pilipino. Ito pong isang ito, palagay ko, Amerikano po ito eh. Mexican and African-American. Yun nga po wala talaga siyang Pilipinong dugo. Kaya sana sa ganito po sanang mga instances, susuriin po nating mabuti para sa ganun, hindi lilitaw po na napakadali pala nating i-grant ang ating citizenship na para sa atin ay isang bagay na dapat po ay kinakailangan naman maging masinop tayo, maging mahigpit sapagkat ang pagiging Pilipino po ay hindi basta-basta po ibinibigay ng kahit kanino. Salamat po, Mr. Sponsor. Sumasang-ayon po ako at palagay ko, yun talaga ang mangyayari dahil si Ginoong Senador Marcoleta na po ang magiging chairman ng Committee on Justice at siya po ang tatalakay sa mga citizenship bills sa darating na mga araw. At maraming salamat. Thank you to the gentleman from Tarlac and Pampanga for the interpellation. Maraming salamat. Forward ho tayo. Bakbakan ho ulit ito mga kababayan. Panoorin ho natin to. Yan na, ito na. Okay na yung kay Senator Rodante Marcoleta na yung sagutan nilang dalaw nitong si no. Rekta ho tayo dito sa bakbakan President, talaga. last May 11, Ano ito? Gera to. 2026, the distinguished gentleman from Tarlac, Pampanga, and Rizal, Senator Rodante Marcoleta, proposed an amendment to the rules of the Senate, particularly Rule 14, Ayan na. Section 41. Ayan na. Pursuant to Section 136 of our Rules of the Senate, a motion to amend the rules must be presented at least one day before its consideration. Hence, Madam President, in compliance with our rules, the gentleman from Tarlac, Pampanga, and Rizal, Senator Marcoleta, is seeking the floor, Madam President. I move that he be recognized to explain his proposed motion, Madam President. We recognize Senator Rodante Marcoleta. Ngayon na nga mga kababayan, lipat ho tayo dito kay interview nitong si Senator Defensor kaugnay sa mga nangyari sa Senado sa mga nakalipas na araw. Pakinggan natin ito mga kababayan. Umaga sa inyo at lahat po ng nakikinig. Magandang umaga po.
Opo, unahin ko yung nangyari kahapon doon sa Senado, Sir Mike. At syempre, ang dami pong nagulat at syempre nabulaga din matapos nga yung mga pahayag ni Senator Amy Marcos patungkol nga doon sa plano. Itong planong tsa-tsa o itong charter change, pagpapalit po o pagbabago ng ating saligang batas. Ano ho ang inyong masasabi dito? Although ito'y itinanggi mismo ng mga nasa minorya ng Senado kahapon. Yes, Jade. Actually, hindi ko naman nakita yung kabuang pangyayari dahil nandun din ako sa DOJ. Nagkaroon din kami ng pagpresenta ng counter affidavit namin sa mga kasong na isampa sa amin kasama ang mga sundalo, yung 18 sundalo na nakasuhan. Pero ang maganda doon sa naging resulta doon sa Senado mismo, no, ay nagkaisa sila na talagang hindi itutuloy ang anumang pagpapalit ng konstitusyon na batay doon sa isiniwalat ni Senator Amy Marcos. Opo, kaya maraming duda, kaya patuloy na umuugong yung mga usapan ngang magkaroon ng panibagong kudita na naman dyan sa Senado. At may kinalaman yung issue na yan, Sir Mike, at kayo ho'y naniniwala doon sa mga ganyan pong mga haka-haka. Well, para sa akin, Jade, kasi ang issue ng impeachment at saka itong sinasabing Constituent Assembly, medyo pagka binabasa ko, tinitingnan, medyo mahirap kasi ang kailangan mo dyan 2/3 vote. Doon sa impeachment, 2/3. Pagdating din sa pagka nagkaroon ka ng Constituent Assembly, kailangan mo ng 2/3 ng Senado. Sa aking pananaw, medyo mahirap yung 2/3 na habulin o yung ganong kalaking numero. Pero mas ano ko pa dyan, patuloy na dapat nating bantayan at tulungan ng Senado ay doon sa Blue Ribbon Senate Committee hearings. Kasi yan ang importante sa lahat Matagal na to, halos mag-iisang taon na naghahanap ng tao kung ano ba talaga yung nangyaring nakawan. Sino ba talaga ang involved? Asa na ba yung pera? Yung pondo, no, na may balik na ba talaga yung nangyaring nakawan? Sino ba talaga ang involved? Asa na ba yung pera? Yung pondo, no, na may balik para sa bayan? Ito tingin ko yung mas malaking issue tungkol dito sa atin sa Senado, yung Blue Ribbon Committee hearing. Kaya maganda yan, abunan nila yan at sabay ng impeachment hearings, kasi ganyan naman ang Senado pwedeng magkaroon ng ibang hearings na maaaring gawin na sa ibang araw. Makita talaga natin ang katotohanan tungkol dito. Siyempre, hindi natin may alis, kailangan pa rin natin itong krisis na ating kinakaharap, may mga iba pa rin komite na kailangan magpatuloy na isasagawa ng pagsasaayos sa polisiya na maayos nating harapin ang krisis na kinakaharap natin ngayon. Pero para sa akin napaka-importante ng Blue Ribbon Committee hearings. Opo. At talaga na nga bilang kabilang sa Vice Chairperson si Senator Marcoleta at kasama ngayon si Senator Jinggoy Estrada at sa ilalim din ng Chairperson na si Senator Pia Cayetano. Sir Mike, ano hong yung masasabi ninyo sa komposisyon ngayon ng bagong Blue Ribbon Committee? Ako, walang problema kahit na si Senator Pia yung pumalit na tagapamuno ng Blue Ribbon Committee. Ang importante lang naman is patawag talaga yung mga nagsasalita. Patawag talaga kung ano yung at malaman ng taong bayan kung anong katotohanan. Kasi binuo yung ICI, walang nangyari. Yung Blue Ribbon Committee hearings noon, puro bitin. Pag kami mga sinabing tao, hindi papatawag. Kaya galit pa rin ang taong hanggang ngayon Siyempre, nawala, trilyong piso, mahigit sa 1 trilyon. Pagkatapos para bang walang nangyari, di ba? Yung 18 Marines, hindi pinatawag. Yung kay Gutesa, kailangan ipagpatuloy yung hearing na ginamit na rin naman dun sa ombudsman. Yung kaso niya laban kay Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Martin Romualdez mismo, kailangan ipatawag at malaman ang katotohanan. Yung mga salita ni Saldico, ito yung tingin ko isang bagay na kailangan mabigyan din ng puwang sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Marami pa siyang dapat sabihin at marami pang dapat itanong sa kanya tungkol sa nalaman niya sa budget. Pagkatapos yung binabanggit ni Senator Marcoleta, yung kay mismo sa talumpati ni Senator Ping, si E.S. Bersamin,
Adrian Bersamin, Trajib Ulayval, si Secretary Pangandaman, si Secretary Manny Bonoan. Ito yung mga taong hindi medyo na idinaw yung talagang ano bang ginawa nila at ano ba nangyari sa pera. Yan nga din nasabi kahapon ni Senator Marcoleta sa kanyang talumpati, Sir Mike, na kung bakit nagkakaganito yung Senado ngayon. Isa na nga itong hindi maituloy-tuloy na investigasyon ng flood control scandal, sabi pa nga niya. Kaya nagkakagulo. Kaya ito lahat ay sa tingin mo rin ay may kinalaman kung bakit patuloy na umuugong yung pagpapalit ng liderato sa Senado. Yes, katunayan kung titingnan mo yung kwento dyan sa Blue Ribbon Committee, nung ipinipresenta si Vizcaya, o bago pa ata ipinipresenta, basta yung araw na yun, nagpalitan ka agad kasi maraming itinuro ka agad si Vizcaya eh. Tapos huminto ka agad at nagpalitan ng tagapamuno ng Blue Ribbon Committee hearing. Tapos ang tagal na awal niyan. Diba? Hanggang sa ngayon, yung partial report. Yan talaga ang malaking bagay na talagang nakaka-apekto sa liderato ng Senate. Isipin nyo, kahit na hindi magbago ang Senate majority, hindi nila makukuha ang numero para magkaroon ng impeachment. Yan ay 16 na boto. Hindi nila makukuha yon. Kahit na hindi nagbago ang liderato ng Senado, hindi nila mabubuo ang 2/3 o 16 para magpatawag ng isang constituent assembly. Pero yung simple majority, pwede mong palitan ang Senate Blue Ribbon Committee chairmanship. At kahit pa kakasuhan itong mga ilang senador, lalo na itong halos lahat atang nasa majority ngayon sa Senado, Sir Mike, ay hindi po yan makakaapekto din sa resulta ng impeachment at bagay yung conviction sa laban nga sa kay Vice President Sara Duterte? Tama. Kasi ang mangyaring komposisyon mo pa rin is 24 eh. Bagamat nagkaroon sila ng kaso, 24 pa rin sila. Naalala niyo noon si Senator De Lima. Nung siya'y makulong, pinapabayaan pa rin siyang magbigay pa nga ng pananalita o boto sa Senado. So yun naman pwedeng payagan pa rin ng Senado. Pero yung sa impeachment mismo, yung Blue Ribbon Committee mismo, kasi physical presence ang liderato na inihingi nila sa pagboto. Yan yung medyo may problema. Kaya nga si Senator Bato na puwersang pumunta ng Senado dahil nga kinakailangan ng boto niya para talagang makatulong sa pagpapalit ng komposisyon ng Senado. Opo. Sa tingin mo, gaano yan kadali na lang, Sir Mike, considering mismong si Senator Amy Marcos, bago nga yung naging session kahapon, may pahayag na sa Facebook na nananawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na buksan na muli itong Blue Ribbon Committee. Patawag na. Kabilang yung nabanggit po ninyo, yung 18 Marines, mga Bersamin at iba pa na may kinalaman po dito. Tingin ko kailangan mabilis na may patawag yan. Kasi importante na madinig sila kaagad, madinig ang mga tao. Bago pa sila pumunta ng Baguio. Bago pa sila tumayo sa Cannon Road. Baka bukas makalawa. Mabalitaan natin. Diba? Meron silang kausap dyan sa Cannon Road. Tapos, diba? Mahirap na. Tapos susugod tayo sa Iyon Hotel. Di ba? Ay officially on record. Mahirap na. At madinig ng taong bayan higit sa lahat. No? Ano ba talaga yung mga nalalaman nila? Ano ba yung mga sinasabi nila? Ito'y critical na malaman ng taong bayan. Kaya immediately yan dapat para kung ano man yung pangamba o kung ano man yung takot na dyan sa Blue Ribbon Committee, para bang nasabi na tapos na, di ba? Para wag na talagang umabot sa kaguluhan pa itong mga nangyayari. Opo. Sir Mike, yung 18 Marines ba, batay po sa inyong nalalaman ngayon, ay nadagdagan pa ba? Baga marami pang gustong magsalita din? Hindi na ako sa akin palagay, oo, pero hindi ako makapagsalita ng detalye dyan dahil hindi ako mismo. Ang katulad nung nangyari doon sa 18 Marines, hindi naman ako ang kausap na direkta. Nalaman ko lang yan nung bago mag-December of last year. Bago 2 months ago siguro, 3 months ago, na yan talaga may mga pag-uusap ng mga
iba pang sundalo na magsasalita. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Sir Mike, ang Ombudsman humihiling ngayon ang hold departure order laban kay Senator Marcoleta at maging sa inyo. Ano hong inyong reaksyon dito? Una sa lahat, hindi naman ako babiyahe, so hindi naman nila kailangan yung hold departure. Pangalawa, yung kaso nila, hindi ko alam paano nila nagawa yung pilipit na yun, ano? Na yung contribution naging plunder, wala ka namang kapalit na inihingi, hindi naman nakaw. Hindi pera ng gobyerno yun na ninakaw. At yung indirect bribery nga, wala ka namang kapalit na inihingi. Sabi ko nga kung meron man akong hininging bagay kay Senator Marcoleta, yung pagkain ko ng hopya doon sa kanyang opisina. Pero bukod dun, hindi ko makita talaga paano nilang nadikit-dikit yung kwentong yun at ilabas ang plunder laban kay Senator Marcoleta na yun, nadamay din kami. Congressman, magandang umaga. Si Admar po ito. Nabanggit mo yung pagdikit-dikit ng inyong pong pangalan. Tingin niyo po ba may kaugnayan itong issue sa inyo with Congressman or Senator Marcoleta dito po sa mga ganap ngayon sa kanyang pagiging kritiko at talagang nais na niyang maumpisahan itong investigasyon dyan po sa flood control muli? Totoo yan, Admar. Talagang eksakto yung binanggit mo at nagkataon din naman dahil aktibo akong nananawagan at isa ako siguro sa mga boses na sumisigaw tungkol dito sa flood control scandal na imbestigan at tingnan talaga. Yun nga, ang mabigat dito, lahat kaming mga nagagalit, lahat tayo, hindi lang naman ako, marami nagsasalita. Siguro mga 40 na ang may kaso. Sa flood control, parang 6 pa lang atang kinasuhan. Basta ngayon, no, ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Kaya hindi ako magtataka, Admar, kung balang araw makasama ka rin namin ni Senator Marcoleta Yan. na makasuhan at magkaroon ng hold departure order. Easy. Tapos, Congressman, yung ano din, yung mga sa leadership din ng Senado na maya't maya lagi tayong merong naririnig na magbabago na naman. May kaugnayan po rin po ba ito dahil maliban sa impeachment ay ito nga ang inaantabayanan na flood control project ay maaari ding matalakay, which is kahapon niya nabanggit na kung sino pa yung mga karagdagang mga opisyal sa komite ng Blue Ribbon. Katulad na nasabi ko, Jade, Admar kay Jade, yun ang binanggit ko sa kanya, yung pagpapalit ng liderato ay yung Constituent Assembly na speech ni Senator Amy kahapon. At maging itong liderato ng Blue Ribbon Committee hearing, mas mahalaga sa kanila yan maging sa impeachment. Kasi yung dalawang proseso ng Constituent Assembly tsaka impeachment, kailangan niya ng 2/3 vote. Kahit na hindi magkapalit ng liderato, kahit minority pa rin ang ngayon ay majority, hindi nila makukuha yung boto may bulto na 9 ang minorya at marami pa rin sasama dyan na hindi naniniwala sa impeachment at hindi rin naniniwala sa Constituent Assembly. Pero itong Senate Blue Ribbon Committee, majority vote lang to At kung yan nga ang nagiging galit ng marami, hindi lang naman tayo, no, pati ang Iglesia ni Cristo nagsalita diyan. Ang sabi lang, humingi kami ng transparency, accountability. May mga obispo sa simbahang Katoliko nagsalita na rin diyan. Mga negosyante nagsasalita tungkol diyan. At ang iba't ibang organisasyon na sinasabi lang naman, ikulong niyo yung mga kurakot. Alamin natin ano yung katotohanan dahil hindi namin ito nakita sa ICI na binuo mismo ng administrasyon, ng palasyo, at ang tanging ano na lang nila, maaaring sandalan ay ang Blue Ribbon Committee na parang ding ganun din ang nangyari, pahinto-hinto. Ito lang nga, di ba, pag-resume ng June, wala na, parang pahinto-hinto na yung nangyari. So ito na yung inihintay ng marami na talagang malaman ang katotohanan, makulong ang dapat makulong, at kahit papano, maisauli ang pera ng bayan. Yung. Opo.
Sa tingin niyo po ba, nataon lang na karamihan po sa mga nasa majority ngayon ay may kinakaharap na kaso o mga reklamo kumpara sa minority, Congressman? Hindi naman, Admar, kasi nung umpisa pa lang yan na rin yung grupo eh. Diba, yan yung mga nagsasalita, no? Biglang all of a sudden, ayun na. Paglabas ni Yusek Bernardo, itinuro na yung mga dapat ituro dito sa majority. At ngayon naman nga, bigla nilang itinulak naman yung sa ICC. Pero bagamat gano'n, nakita mo naman na inindigan yung ating mga senador, lumalaban, Senator Bato, no? Talagang grabing ginawa niya. Wala pang, ang katotohanan, yung warrant niya. Wala pa talaga. Pinipilit din talaga ng administrasyon. Ayun, inuli siya at inatake yung Senado, pero bagamat gano'n, nagpakita pa rin. At ngayon, sinasabi lang, si Senator Bongo naman daw, ay lalabas na rin daw yung warrant. Talagang todong panggigipit ang nangyayari ngayon sa mga yung lumalaban. At sabi lang natin, hindi naman lumalaban sa tao, hindi naman lumalaban kay Pangulong Marcos, pero lumalaban sa korupsyon. At hinihingi natin na talagang isurrender at talagang hindi ma-isurrender, no? Para bang yung binibigay lang proteksyon sa taong mga dapat hindi proteksyonan, itigil na nila at palabasin ang katotohanan. Opo, siguro bilang panghuli na lamang po, Congressman, maliban sa flood control projects, marami pang mga issue ng korupsyon na pinupuna ngayon sa gobyerno at yung mga irregularidad, kagaya din po doon sa isinampang plunder at technical malversation laban po kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal na paglipat dito sa PhilHealth, 60 billion pesos at 107 billion pesos na PDIC funds. Billion pong pinag-uusapan po rito. Pero wala po tayong naririnig sa mga kasamahan nyo rin dati sa bababang kapulungan ng Kongreso na ito po'y mapag-uusapan. Pero ang napag-uusapan po, impeachment ni VP Sara. Na kung ihahambing nyo po yung halaga doon kumpara dito, tsaka doon sa flood control, hindi hamak na mas malaki po itong sa flood control at maging dito po sa paglilipat ng PhilHealth funds at PDIC funds sa Congressman. Alam mo, Admar, ayoko para bang ayoko sabihin na ito tama, ito mali. Kasi hindi naman natin alam pa talaga yung buong katotohanan. Ang akin lang, kung iimbestigahan nila si VP Inday Sara, dapat inimbestigahan din nila si Presidente. Dapat imbestigahan nila yung mga departamento na may notice of suspension at saka may mga suspension, no, at cancellation dito sa Commission on Audit. At yung binanggit mo, itong issue ng nangyari sa PDIC, 107 billion, nangyari sa PhilHealth, na 60 billion. Actually, sa PhilHealth, hindi lang 60 Kasi may mga direct contribution pa na 90 billion. Yun naman ay pondo ng gobyerno plus na 60 na ipunan ng PhilHealth. Dapat pantay-pantay, imbestigahan lahat. Ang hirap naman nga, pagka ito lang ang ginagawa nila, talagang halatang-halata na politika lang. At hindi doon sa kapakanan ng bayan, hindi para sa katotohanan, hindi para sa hustisya. Napakalala nung nakita natin at dumang korupsyon. Lahat naman yan ang sinasabi. Pati yung mga dating kongresista, pati yung mga dating kabinete, maging dating senador. This is the worst na nakita natin of all sa budget deliberations, sa budget allocations, and sa bidding of the different budgets. No, so ito dapat imbestigahan sana ng buo ng Kongreso. Kung ano man yung katotohanan dito, alamin natin. Yung kay Inday Sara nga, pati yung mga hindi dapat nilang ginawa nila katulad ng pagbatawag sa AMLA. Ayun na nga mga kababayan, merong malaking nangyayari ngayon sa Senado. Kailangan na huna tapusin ito. Napakalupit na mga argumento mo, Sen Mike, ha? Lahat na sinabi mo na yan talagang on point, ika nga, di ba? So always, maraming salamat po sa pag-support sa Picho. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Rekta ho tayo sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Senado.